Okay, good morning mga kamag at syempre sa ating mga kabatas at sa ating mga kayubi. At welcome po sa aking panibagong video reaction. So kung makikita ninyo, no, ito po ay video ni I am Shanwin. Ang tanong niya rito, pag nagtanong ka, mapriso ka. Pag nagtanong ka, mapriso ka. Aguy. Yan. So dito po kasi ang tanong po kasi dito, ito po yung issue ng ng SMNI, no? Na ang tanong po kasi dito, fake news po ba ang SMNI doon sa kanilang segment, no, na laban para sa bayan yata yun? So ayun, napag-usapan doon yung 1.6 billion na di umano ay expenses, travel expenses ni House Speaker Romualdez, no? At yun nga, no? Ang tanong, fake news ho ba yun? O nagtatanong lang si Naka Eric at Doktora Badoy? Ano? So, bago po yan, no? Kung natatandaan ninyo, si Mike Abe, no? Si Sir Mike Abe, dati po siyang ang newscaster ng SMNI. So nag-resign siya, no? At dito may pahayag po siya dito. Patungkol nga po diyan, no? Sinasabi niya rito na totoo daw na fake news ang SMNI. Ano? So panoorin po natin, no? Bago tayo patuloy dun sa video ni Shanwin. Panoorin po natin tong pahayag ni Sir Mike Abe. Binigay ng Kongreso. Kaya tama yung ginawa ng Kongreso sa Committee on Franchise dinala, hindi sa public information. Ay nako, ang daming mapanglinlang. Anyway, ito yung ating topic. Antindi, nga? Dami palang problema ng SMNI. Grabe. Lumabas kahapon. Ang dami lang problema. Tapos yung fake news ay mukhang totoo. Totoo talaga dahil ang layo, ang discrepancy. Kaya mali na, no? Totoo talaga. Isipin mo naman. Abe. Sinabi nila na 1.6 billion. Ang palusot pa ni Ka Eric, nagtatanong lang. Kaya sabi niya, nagpapalusot si Ka Eric. Malino na malino pagkakasabi niya na palusot daw si Ka Eric na nagtatanong lang. Diba? So, tuloy natin. Layo naman ang tanong. Grabe naman. Ako, 36 years na ako sa broadcast. Iba ang tanong kaysa sa akusasyon. Diba? Ibinalita mo, tapos sasabihin mo, nagtatanong ka, palusot. Sinabi niya kasi 1.8 billion. Ako, ang layo. Eh, doon sa record na ilabas ng Kongreso, ayun, 4.3 lang yung kay Speaker. Mula January hanggang... Well, doon sa tagal niya sa media, no? Wala namang question doon. Diba? So, expert na talaga siya dyan sa mga ganyan, no? Mga pagbabalita na ganyan. Batikan na siya dyan. Ano po? Tuloy natin. Hanggang October 2023. Yung staff at saka yung lahat ng congressman, ang travel expenses na inilaan ng Kongreso, 35.2 million. So pag pinagsama mo yung 0.43 at saka 35, so mahigit lang 39.5 o 39.6 million. Wala pa nga 40 million. Di ang liit. Ang layo nun sa 1.6. So kaya ako sinabing fake news totoo. Pinake news talaga ni Eric at ng SMNI. Yun ang nangyari. Malinaw na malinaw yun. Alam nyo, baka may mag-comment na naman dyan, nakala nila galit ako sa SMNI. Hindi po. Magagalit ako sa SMNI kung tinanggal ako. Hindi naman ako tinanggal. Ako po yung nag-resign noong July 2022. So parang malinaw lang. Wala akong sama ng loob, pero nag-resign ako kasi prinsipyo. Okay. Yung prinsipyo ko nasa pawan, kaya ako ay nag-resign. So, okay. Prinsipyo, kaya siya nag-resign. Ang prinsipyo niya ay nasa pawan. So, panoorin natin yung video na kung saan yung araw na siya ay nag-walk out. Ano po? Habang kausap si Pastor Kibuloy. So, dito natin tingnan natin, kayo na maghusga ng mga kababayan kung siya nga po ba ay walang sama ng loob o galit man lang galit sa SMNI, no? So, panoorin natin tong video na to. Partner, Chairman, marami pong salamat sa mga sinabi mo.
Ako po ay 15 years na dito sa SMNI. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon, tiwala na ipinagkaloob niyo sa akin. At akin pong pinasasalamatan, magiging habang buhay na akin pong pinasasalamatan yan. Pero dahil dyan... Ako may kasama mo dyan at kasama ko kayo. Dahil dyan, Pastor, pasensya ka na. Ito na po yung aking last day dito sa SMNI. Maraming salamat po sa inyo. Ayan, kung mapapansin ninyo, nagsasalita pa si Pastor Kibuloy, siya dire-diretso rin nagsasalita, no? Patuloy natin. Chairman, sa lahat ng mga viewers, lalo na sa Nation sa lahat po ng ating mga nanonood. Marami pong salamat. Bye-bye po. Alright. Maraming salamat po, Pastor, sa inyong pong oras. Di ba? Di nga ba siya galit? Tapos yung pagbato niya ng ng lapel mic. Di ba? Ano sa tingin ninyo? Galit o hindi? Anyway, baka dyan lang sa time na yan, siya medyo parang nairita. Baka naman sa totoo, hindi talaga siya galit. O wala siyang sama ng loob. Diba? So, kayo na magusga. So, balik tayo dun sa video ni Shanwin. So, in the case of SMNI, pag-usapan natin guys, kung ano nga ba ang naging issue dito. So, basically, may isang episode, no, ng, I think, Laban sa Bayan to or something, no. So, punta mo na natin tong video na to ni Ka Eric. Post to ni Ma'am Joey. So, sabi niya rito, ito yung video clip na iniyak ni Representative Suarez na fake news daw. So, ito, di kung hindi totoo, ilabas nyo resibo. Yun nasabi ni Ma'am Joey. Pero pakinggan natin dito si Ka Eric. 1.8 billion ang travel cost niya. Naku. 1.8 billion pesos. So basically dito guys, lumalabas sa episode ng Laban Kasamang Bayan is may pumasok na text sa kanya. No? Habang nagkakaroon yata sila ng discussion dito ni Attorney Belgica. Okay? So pakinggan natin, diretso. How long? For almost 1 year lang. For the entire Congress. Sa kanya lang. Sa kanya lang? Oo, kaya nagtatanong itong ating source from Congress. Is it true? 1.8 billion. Sabi niya, pakitanong ka Eric at paki-explain din. At pakitanong kay Secretary Bellica. Miss Ina, ito ikaw. So, doon pa lang sa first few part, yung ibang mga kasama dito, no, na anchor, kahit sila nagugulat. How can you spend that huge amount of money sa isang opisina lang in a given year? It's not even a given year. Hindi pa nga Siyempre, di ba? Kung sa travel lang, hindi mauubos yan, di ba? Kung totoo man yan, hindi mauubos yan sa travel lang. Siyempre, alam mo na, kung totoo man yan, no? Iba dyan, ay bulsa na. Di ba? Kung totoo yan. No? Tatapos yung taon eh. Di ba? Kahit sila, questionable sa kanila yan. Nagtatanong talaga sila na parang, A break-in information coming from Congress mismong source. No, because the 1.1 billion of the DNNR, that's the entire department. Yeah. But you're saying now, Eric, that 1.8 billion is just the office of the speaker for travel? Which is a question. see? Yung intonation ng pagsasalita dyan ni Dr. Baduy. Alam mo that the statement is not just a simple statement like putting up a sentence, but it's a question. Diba? I don't know. This is how I understand it, no? Ganito. Kahit ako, yun din ang ko. Yun din ang tingin ko, no? Yun din ang ko dyan. Masasabi ko dyan, no? Nagtatanong. Yun yung dating sa akin. Yun ang pagkaka-pick up ko eh. Ako lang ba o kayo rin? Diba? Question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, the speaker... Okay, so it's a question posed to us that needs to be explained. So, dito, tinatanong nila yung veracity. Gusto na lang malaman kung gaano katotoo yan. Yes. Diba? O yun, ang malino, no? Sabi ni Eric, nagtatanong. Pero sabi ni Sir Mike Abe, sure siya na hindi nagtatanong. Katagal nga naman niya sa media, 36 years. Alam niya kung nagtatanong o hindi. So, para sa kanya, it's an accusation. Diba? Okay, tuloy.
natin. The speaker should explain. No? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung Yeah. totoo. See? Give us an explanation. Nagde-demand ang mga anchor ng SMNI. Diba? You are given a chance to explain yourself based doon sa information na pinost ng isang taga-Congress di umano. Yeah. Diba? Tama nga naman eh. You can just deny it or admit it eh. And if you said na it's true, then explain to us. Bakit ganun kalaki yung gastos mo, diba? Totoo ito kasi sabi niya, baka humigit pa ka Eric kung i-factor in Secretary Bilica. So, lumalabas dito na yung sinasabi ni Congressman Suarez, the way I understand his statement, pinapalabas niya na parang si Ka Eric ang nagsasabi noon when in fact, 'di ba? Kung papakinggan natin mabuti, pakinggan natin. Lumalabas dito na part nung sinabi diyan ni Ka Eric is nanggaling din doon sa nag-text sa kanya or nag-message sa kanya. Give an explanation kung totoo ito kasi sabi niya, baka humigit pa ka Eric kung i-factor in Secretary. See? Baka. And nagbabasa siya. Malino na nagbabasa siya. So, ibig sabihin, may nag-text. Diba? Yan. Humigit pa ka, Eric. So, kinakausap siya. Hindi siya galing sa salita mismo ni Ka Eric. Bilica, ang current baka umabot ng 2 billion ang gastos sa travel ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga entourage. So, obviously dito, binabasa lang ni Ka Eric yung mga message, yung message na ang tawag dito, nire-raise niya sa question coming from the person who sent the message sa kanya, di ba? Wow. Okay, dahil usaping... How do you do that? How do you spend almost 2 billion for travel? How do you do that? That's hard. Hindi ka na uwi sa bahay mo. Grabbing shopping. Ganon. Tsaka maraming yung entourage, gano'n. Etong part na to, they're just, I don't know, for me, they're just being sarcastic. Okay? They're just being sarcastic. Yan ang dapat ipaliwanag nila. Tanong natin yan kay Secretary Commissioner. Ang sakit. Pero sige, go ahead. Okay. Sige kasi usaping corruption tayo. Sorry, go ahead. Oh, go ahead po. Yun nga po kasi it boils down to the policy and yung damdamin ba ng leader, how does he treat this or how will he treat these kinds of spending? Dahil alam niyo po, napakaraming pera sa gobyerno. Totoo po yan. Kaya ang leaders should be, we should have leaders na yung conscious ba? Alam niya na wag gastusin, mag-ingat sa gastos, maging prudent, magkaroon ng delikadesa, mahiya sa taong bayan dahil baka maging skandalo yan. Nasa puso ho ng tao yun eh. Pagka wala ka ho nun, ang pera sa gobyerno, para kung parang ang dami-dami. Hindi na uubos. So, kaya talagang waldasin yan ng mga people in power. So, yun po ang dapat natin tinitame. At dapat tinitame po ng mga bawat opisyal. Yun. Okay guys, dito sa sinabi ni Attorney Belgica, meron ba siya sinabing mali dito? I'm gonna give you one very good scenario. For me, wala. Tama lahat ng sinabi niya. Early today, I went to see my brother. Sa sobrang aga niya, that was like 3 or 4 na madaling araw. No, pumunta ako sa kanilang residence. And may nakasabay po ako uphill. No, hindi naman masyadong mataas, pero pag ganun din. Matanda, tinutulak niya. No, tinutulak niya yung bisikletang hawak niya na maraming laman na sabihin ng kalakal. I think he's somewhere between 70s, no? Late 70s, early 70s, ganyan. Guys, napailing na lang ako. Daming ganyan. Marami tayong ganyang kababayan, no? Na nagugutom. Diba? Naghahanap buhay. Yan. Sabi nga ni Shanwin, no? Tutulak ng kanyang sidecar para lang mangalakal para mabuhay, no? Diba? Tapos makikita mo yung mga ganitong ginagastos ng ating mga congressman. Kung totoo man to. Totoo man po. Diba?
ang sakit isipin na, di ba? Sa dami ng pera ng ating gobyerno, saan napupunta? Yung karamihan. Di ba? Ng pera natin. Itong taong to dapat nagpapahinga na sa bahay. Itong taong to dapat nagre-relax na sa buhay. Sa age niya. Ngayon, ang mga politiko natin, gamit na gamit ang mga mahihirap. Mga politiko natin, gamit na gamit ang mga pera ng taong bayan. Kaya nga minsan naisip ko rin na itong mga politiko na to, lalo yung mga vote buyers, yung mga namimili ng boto, mas masaya sila na kapag ang mga ordinaryong mamamayan ay naghihirap, mas gustong-gusto nila na tayong mga ordinaryong mamamayan ay naghihikaw sa buhay. Bakit? Madali nila tayong mauuto Madali nila tayong may exploit. Kaya pagdating ng eleksyon, napakadali nilang bilihin ng boto ng mga taong naghihirap. So, for me, masaya sila na naghihirap tayong mga taong bayan. Diba? Madali nila tayong mauto Diba? Masakit pakinggan pero yun ang totoo. Nangyayari yan. Diba? Kaya minsan, kasalanan na rin natin na sana, tayo kahit na anong hirap ng buhay, huwag natin ibenta yung boto natin doon sa mga walang hiyang politiko. Diba? Yun na nga natitira sa atin dignidad na nga lang prinsipyo na nga natitira sa atin Binebenta pa natin sa murang halaga. Nakakaunting biyaya na binibigay nila. Nakakadismaya lang talaga Ewan? Sa travel, sa mga pa-meeting, mga extra funds nila na hindi natin alam paano nila ginagastos. Kaya hindi maalis sa akin na questionin yung mga politiko natin. Ano ba nagagawa nyo para sa taong bayan? Paano nyo ba ginagastos ang pera ng taong bayan? May nakita ba kayo? Kahit isang programa ng gobyerno na nagbigay ng ganitong klaseng care para sa ating mga elderlies. Halimbawa na lang, may nabasa na ba kayong batas or bill na ang gobyerno natin nag-i-initiate magpagawa ng isang establishmento, isang building na mag-house sa mga elderlies natin gaya nila? Dagdag mo pa dyan, bukod sa mga politikong gamit na gamit ng mga mahihirap, yung mga poverty porn na vloggers, diba? Gamit na gamit din nila yung mahihirap. Diba? Alam nyo na kung sino tinutukoy ko dito. Bukod sa kanya, bukod sa kanya, maraming vloggers na yumayaman dahil sa mahihirap. Problema na nga itong mga politiko na to, na ginagamit ang mahihirap, dumagdag pa itong mga vloggers na to. Diba? Yung mga homeless nating elderly na nasa kalsada, definitely homeless nga na walang access sa hospital, walang access sa mga medicine. And yet, ang dami niyan. Yung mga kababayan nating yan, sa medicine, napakahirap. Kasi alam mo niyo, di ba tayo mahihirap? Wala tayong naiipon para sa pang-medical natin, para sa health natin Di ba? Pag kumita tayo, halos sa pangkain na natin napupunta Pang-tuition ng mga anak, baon ng mga anak, sa school. Di ba? Walang natitira para sa health natin Kaya napakahalaga sana na ang gobyerno natin ay merong nakalaan na budget para sa health nating mga mamamayan. Bakit ba sa ibang bansa? Diba? Like sa US. Diba? Libre ang mga hospitalization sa mga public. Bakit dito sa atin public, kailangan mo pa rin magbayad? Dahil kulang ang budget. Paano nga? Binubulsa ng mga walang yang politiko ang budget. Diba? At one point in time, nagsilbi yan. Nagbayad ng taxes nila and so on and so forth.
Mano man lang ba magpagawa ka o gumawa ka ng isang bill, isa batas mo, magpagawa ka ng isang infrastructure na merong access sa healthcare para sa mga matatanda. Na nabibigay sa mga matatanda nating kababayan na incapable na, lalong-lalo na yung marami tayo guys kababayan na mag-iisa na lang nabubuhay. Walang pamilya, walang kamag-anak or iniwan ng mga anak. No? Kaya nandiyadyaan na lang sila or nakatira mag-isa sa isang maliit na shanty. Bakit ba natin sila tinutugis? Bakit ba natin sila question? Because marami tayong mga kababayan na nandun sa point ng kanilang buhay na kahit sila hindi nila kayang tulungan ng mga sarili nila. At yung pondo na binibigay natin sa gobyerno na imbis na i-utilize ng maayos ng bawat Pilipino, anong nangyayari? Nawawaldas lang ng mga ganito. I'm not saying that specifically dito sa topic na to. But yes, we have politicians, we have government officials, we have people in power na magaling lang during the election period. Dami. Pero iilan ba talaga sa mga kababayan natin ang nagkakaroon ng malasakit sa kapwa nila? I'm gonna give you... Yung mga politician, hindi naman totoong concern yan eh. Karamihan dyan, no? Hindi ko nila lahat. Madalang na lang talaga kasi yung totoo na gustong paglingkuran yung mamamayan. No? Karamihan sa mga politiko na yan, hindi naman sila para maglingkod eh. Diba? Niluloko lang nila yung taong bayan para sa sarili lang kapakanan. Diba? Kasi kung totoo, sila hindi sana makakaranas ng sobrang hirap eh. Like for example na lang dito sa amin. Diba? Ang daming subject to demolish na mga kabahayan na dati naman wala. Binibenta nila sa mga investors na diba? Noon wala namang ganyan eh. Actually noon nga, gumagawa pa ng paraan yung dating administration kung paano yung tinatayo ng bahay, paano mapapasayo yung lupa na kinakatirikan ng bahay mo. Ganun ang ginagawa noon. Ngayon hindi. Diba? Kaya minsan hindi natin alam kung paano ba gagawin talaga natin. Mas concerned pa nga eh. Yung mga hindi politiko, yung mga tao may advokasya, mas concerned pa kaysa sa mga politiko eh. Diba? Senator Bongo. Diba? Ang dami niyang, through Malasakit Center, ang dami nang na-assist. Yan, buti pa nga si Sir Bongo kababayan natin. Ngayon, merong... Diba? Tahimik lang si Bongo, pero di ba, ang ganda ng ginagawa niya. Meron siyang ganyan, Malasakit Center. Diba? Hindi nag-grandstanding. Pero nararamdaman yung tulong niya sa mamamayan. Hindi kagaya ng iba dyan, puro daldal puro chismis sa Senado. Diba? Puro grandstanding lang. Senate bill si Senator Amy tungkol sa mga pagbibigay ng incentives. Diba? Anyway, tuloy natin to dun sa pagmamaoy ng isang kongresista, Yan. Nagmaoy dito yung kongresista na hindi natin alam kung napanood ba niya yung video o hindi. Diba? Para ganito ang sabihin sa kanyang privilege speech. Okay. Isang congressman na umalma. Itago na lang natin sa pangalang Congressman Suarez. Pakinggan naman natin yung sinasabi niya rito. Ito si yung comedy rin pa simple. Speaker, tungkol po sa isang video na napanood ko kaninang umaga. At doon po sa video na yon na ipinalabas sa SMNI at 10:27 p.m. Okay. Doon sinasabi that Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion pesos in traveling. Okay. At dinagdagan pa. Baka nga hindi lang 1.8, mahigitan pa.
kasama ng kanyang entourage. Ang tanong, is it true? Di ba yan yung point kung bakit tinatanong nila ka Eric at saka ni Senator ni Dr. Abadoy? Is it true? Hindi ba based dun sa video na pinakita natin earlier, nagdedemand sila ng explanation sa office ni House Speaker? Yes. So ano tong sinasabi dito ni Suarez? Ang tanong, totoo ba ito? Did they even care to validate? Did they even... Anong sabi dito ni Kaya nga dun sa programa nagtatanong di ba? To validate. Naghanap sila ng validation dun sa video, di ba? Kung napanood sana nito, itong congressman na to, yung video kung ni Dr. Abadoy sa video niya dito. Di ba? Malinaw pa sa sikat ng araw. They were asking. They were asking for for Congressman or House Speaker Romualdez to explain. Diba? Did they fail to ask that? Kung talaga napanood ni Suarez yung video, no? Para sa akin clearly, the way I understand, yung sinabi diyan ni Dr. Abadoy, she was demanding. She was. Ako rin. Ako rin, yun din ang pagkaintindi ko. Nagtatanong. Was asking to explain yung information na nakarating sa kanila. Diba? Hindi magmamawi ka dyan. Bandang huli, ikaw pa nga yung nag-aakusa. Diba? Eventually, itong congressman pa na ito ang nag-aakusa sa SMNI na fake news. Diba? So anong part doon ng hindi humihingi ng na explanation or hindi na vine-verify? Care to ask? Did they even care to find? Ano daw? Did they even care to find out what really? Did they even care to ask? Did they even care to ask? Balikan natin yung video. Ano ang hindi... Ewan ko, how do you define did they even care to ask? Eto. The speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give a... See? It's just the office of the speaker for travel? Which is a question posed to us by the source from Congress. Yeah, I mean, that the needs to be explained. The speaker should explain, no? Yes. He should confirm or deny and then give an explanation. Give an explanation kung totoo ito kasi... Ang linaw eh. Ano sinasabi niya, no? Ano sinasabi ni Suarez dito? Diba? even care to find out what really is the truth with regards to this matter? Paano klase ng pag-find ng truth ang magko-qualify sa kanya? When obviously the anchors of SMNI were asking a question regarding the information posted to them. Diba? Kita niyo yung difference ng dalawa? Obviously, mas naunang na-air yung sa laban para sa bayan ng SMNI kaysa dito sa privilege speech ni Suarez, no? Which actually nag-react na rin dito si Attorney Claire. Ayan, panoorin niyo po 'yan. Napakaganda ng mga pinoint out diyan ni Attorney Claire, no? Ngayon, kanina habang nagba-browse ako, nakita ko tong post ni Jay Sonsa. Sabi ni Jay Sonsa rito, kamukha siya ni Congressman David J.J. Suarez, yung pinaka-maingay na kinatawan at nagmamaktol pa dahil sa issue na travel expenses at corruption issue against House Speaker Romualdez. Ngayon, hindi ako sure kung sino siya, pero chinek ko. No, kung sino ngayon ang congressman kung magkaiba nga ba. So, ngayon, Rehas. okay,
ang district representative ng Quezon, 2nd District is isang Honorable Suarez David JJ. Okay, so obviously may kita nyo naman 2022 yung kanyang mga final na bill. Ngayon, punta tayo dito. Back in November 2020, meron isang article coming from Manila Bulletin. Grab-Raps filed versus Quezon Solon over 70 million worth of agricultural and marine supplies. A complaint for plunder, graft malversation, and... Yan naman pala eh. Diba? Yan naman pala parang guilty. Pero naman pala nakafile na graft sa kanya sa ombudsman eh. Diba? And failure to render accounts has been filed against Quezon City 2nd District Representative David J.J. Suarez and several others before the Office of the Ombudsman on Wednesday due to the reported misappropriation of 70 million worth of agricultural land. So basically, this person and this person is the same person. Yes. And this one. Yes. Isa lang. So ngayon, feeling victim. Diba? Ganyan naman eh. Ganyan naman yung mga politiko eh. Palaging feeling victim pag naaakusahan sila. Diba? Pa-victim. Diba? So may kaso pala tong graph na tapos nagbabaoy-maoy doon. Oh. Pinapakita niya malinis ako. Diba? Nagsinungaling ang SMNI. Malinis ako. Back in 2020. So, kamusta na kaya ito? Wala tayong update. No? Ayan. Meron pa sinasabi dito. Magpantay said that Suarez and the other respondents should be slapped with administrative charges of grave misconduct, dishonesty, conduct prejudicial to the best interest of service. No? As for the criminal charges, he wants them held liable for the violation of RA 7080 or otherwise or plunder law, Article 217, Revised Penal Code, malversation of public funds, Article... Dalawa pa pala yung kaso niya. Di ba? Tapos magmamaoy doon sa ano, napakita, linis ko, di ba? Blah, blah, at kung ano-ano pa. Well, you can check out the article yourself. And another thing, no, meron din dito, pinost ng isang Ryan Lim. Okay? Sabi dito, yung may kaso ka ng graft sa ombudsman, pero ikaw daw ang pinakamalinis sa Kongreso. Lol. Quezon Solon faces RAPs over 56 million in unliquidated funds during the gubernatorial tenure. Okay? Punta natin yan. So, this was back in 2020 rin. Wow, sunod-sunod ah. Magkaiba ba to? November, tapos December. So, magkaiba yung value nila. Itong isa, 70 million. Yung isa, 56 million. Grabe, okay. No? Ang pera. Maintains innocence to address allegation in the proper galing, forum. Okay. So, ano na-update dito? Yun lang. Charge for grab complaint. Parang wala pa akong nabalita ang nakulong dahil sa graft and corruption eh, no? Pero na ba? Ewan. Before the office over alleged unliquidated cash advances totaling of 56.143 million from 2013 to 2018 during his tenure as the provincial capital. The complainants claimed the residents of municipalities of Catanawan and Unisan based on the accusations on the COA reports 2000 as well as the memoranda issued in the provincial government. Okay. Nakakatawa, no? For someone to accuse sa isang crime, knowing that in comparison, no, sa sinabi
between SMNI news anchors at saka dito sa sinasabi ni Congressman Suarez, nakikita mo yung laki ng difference. No? As in, kitang-kita mo yung laki ng difference eh. Actually, it's no-brainer na eh. To make specific distinctions. When in fact, nakikita mo na outright na iba yung sinasabi ni Congressman Suarez diyan sa kanyang privilege speech at sa mismo nangyari talaga at sinabi ng mga anchor ng laban sa bayan. No, doon lang tayo sa tama. Doon lang tayo sa totoo. Yun naman yung pinaglalaban ni Suarez, di ba? Bakit siya mismo hindi niya kayang patunayan na iba yung pagkakaintindi niya at sinasabi niya diyan sa speech niya sa talagang nangyari at sinasabi ng mga taga-SMNI? Diba? Is it because that SMNI is a pro-Duterte channel? Diba? Or network? Nakaramihan ng mga nandyan sa SMNI, mga kaalyado ni PRRD. And we all know naman na nagre-raise ng war. Hindi naman war. It's more like sinisingil kayo na ipakita nyo yung mga libro nyo na para sa inyo, inaatake ni PRRD ang House of Representatives. Kaya nyo ba pinag-iinitan ng SMNI? That's a legit question. Diba? Ngayon, kailangan mo nang sabihin na that's a question. Kasi may mga tao, iba yung pagkakaintindi. May mga tao talaga iba yung degree, yung level ng pag-iisip nila eh. So sometimes you have to be very particular and specific eh. If you're making a statement or if you're making tawag dito or you're asking a question. Iba naman kasi parang dinideny na lang nila na ganun. Diba? Yan, si Suarez, dinideny na lang nila na patanong yung yung nasa video. Diba? Tama ka. Tama si Shanwin. Baka nga dahil kay Duterte. Ano? Kaya maganda pa rin na si dating Pangulong Duterte nandun pa rin na nag-iingay pa rin maganda din no? Kasi lumulutang yung mga ganito di ba? Gaya niyan. Tinatanong lang naman din ni tinatanong lang din naman ni Ka Eric at saka ni Dr. Abado pero pinapalabas nyo, they're making a statement. Yeah. Diba? They were even demanding for the House Speaker, no? To explain himself tungkol dyan sa ni-raise sa kanila. Because very interesting yan. You know? Yeah. Spending... Pero ng bayan yan Diba? Sabi nga ni Shanwin kanina, yung matandang nangangalakal, diba? Ang daming ganun, ang daming nagugutom, ang daming homeless. Diba? Na kung totoo man yan, puja, ang laking pera ng ninakaw na yan. Kabila ng daming nagugutom. Hirap na hirap tayo mga Pilipino dahil sa mga ganyan. Diba? 1.8 billion. Diba? Just for travel. Kamusta man yung iba yung ginagastos dyan, diba? But anyway, I've seen one video na rin na talagang meron pang MOOE na hindi rin din dinideclare. Diba? Na ayon doon sa isang vlogger, 1 million daw yan per congressman or per senator. Wala, ni isa sa kanila walang nag-declare na ng MOOE na yan. Hindi nila kino-question ng ang COA. Diba? Monthly yun. 1 million monthly. Itemize nila. No? It's not even a question to ask anymore when I already have the answer to that question. That the point is, kitang-kita mo rito how people can mix up things, no? And make it look na sila yung biktima. When in fact, it's the other way around. Anyway, guys, if you have any other, points to raise tungkol dito, feel free. Magandang mapag-usapan natin to because 2025 election is coming. No? We only have a month to go to 2024. We have 12 months or 13 months to go or more
Definitely. Para pag-aralan natin yung mga susunod na pauupuin natin dyan sa Congress. Tandaan nyo. Yun. It's a So midterm. naman magbumoto naman tayo ng tama, yung alam nating hindi magnanakaw. Alam nyo pag ang madali lang naman yan. Yeah? Alam mo pag ang isang kandidato ay magnanakaw namimili ng boto. Diba? So pag namili ng boto, wag na natin iboto. Kasi alam mo na yan triple ang ibabalik niya sa sarili nila Babawiin nila yan triple. Kasi kailangan nilang tumubo, namuhunan sila So karamihan ng mga politician, mga negosyante yan. Ang negosyo nila politika. Dito nga sa amin matindi. Ginawa na nilang kabuhayan talaga yung buong pamilya kasi politician Dito sa amin sa Bataan. Kaya pagka-kontra ka sa kanila, ang hirap. Like ako, hirap na hirap ako. Kasi, diba? Alam nyo naman. So, yun. Kasi nga, negosyo na nila ang actually, parang sindikato na nga Sindikato na yung politika dito sa amin Parang gano'n na nangyayari. Diba? So, sana, mga kababayan ko, siyempre sa buong Pilipinas na rin, na maabot nitong video na to, sana pumili po tayo ng tamang kandidato. Yung alam natin na paglilingkuran tayo, hindi yung pagnanakawan tayo. Yun lang naman po, At maraming salamat po sa inyo. At isang magandang umaga. At huwag po natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin na po natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.